So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content is, ayan, i-full review natin ngayon ang isa sa napaka-affordable ngayon na 5G device, which is the Oppo A5 Pro. Ito na kaya ang perfect na 5G smartphone para sa'yo? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, naghahanap ba kayo ng murang 5G smartphone ngayon at this time? Yung Oppo A5 Pro, good news dahil sobrang bagsak na lang ang presyo niya sa online. And meron tong SRP na around I think 14 to 15,000 pesos. Pero ngayon sa online mga idol, sa official store ni Oppo, is napakamura na lang ng Oppo A5 Pro, which is the 8GB 128. Pwede nyo siya na makuha ng 8,000 pesos. So ayan, 8,000 pesos for the Oppo A5 Pro. At ang magandang balita, pag bumili kayo dito sa ating View Products, nandito lang yan sa ating link. Dito sa video natin, pag clinic nyo dyan sa ating link, yung Oppo A5 Pro, may magja-generate pa sa inyong voucher up to 1,000 pesos off. So, pwede nyo makuha ng around 7 to 8,000 pesos ang Oppo A5 Pro 8GB 128. So, again, nakakatuwa na pumapasok na yung 5G connectivity sa murang halaga or sa mga budget segment today. At let's face it, in the near future talaga or siguro mga 2 years or 3 years sa Philippines mismo, magiging dominant na ang 5G. Kasi sa mga provinces, more dominant pa rin talaga ang 4G. Pero syempre dito sa Metro Manila is 5G na po ang pinaka-dominant sa atin. And again, yung mga ibang consumer, syempre gusto nilang future-proof na ang kanilang smartphone. At when it comes sa RAM at ROM neto, for its price ngayon, not bad naman na mo-offer na Oppo A5 Pro. Usually kasi yung iba, for that kind of price tag or sa mga murang entry-level 5G, usually ang in-offer nila is 4GB 128. At dito is 8GB 128 na mga idol. Ito yung isa sa pinaka maganda na 5G na pwede ma-offer ngayon ni Oppo, around under 10,000 pesos lang. Ngayon sa ating review, tatalakayin natin kung sulit nga ba talaga i-purchase ang Oppo A5 Pro. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features ng Oppo A5 Pro kung bakit maganda rin itong i-consider i-purchase ngayon 2025. Unang-una dito, and of course going 2026, unang-una dito is of course yung kanyang processor. So the processor is a MediaTek Dimensity 6300. So syempre comparing, meron kasi sa ganitong around na 7 to 8,000 pesos 4G devices, 'di ba? 4G chipset like the Helio 200, 100 Ultimate, G99. And for me, for this kind of price tag, the best na pwede makuha natin is Dimensity 6300. Several times ko na na-try yung 6300 sa mga iba't ibang games including Genshin, WoW, ML, COD, and Genshin, Honor of Kings. Based on my observation when it comes sa Hawk or MOBA games like ML, okay siya. Maganda performance. COD, all goods din. Genshin, it can handle Genshin. Sa high settings din naman pero nag-frame draw siya from time to time. The best option to go when it comes to Genshin Impact is lowest settings including WoW. Okay naman maglaro sa Dimensity 6300 pero dito sa Oppo A5 Pro, titingnan din natin of course sa ating game test kung okay ba or nag-integrate ba ng maganda yung software neto sa kanyang chipset. Pero chipset wise, performance ng chipset, all goods naman or maganda naman dito sa Oppo A5 Pro. Next mga ka-J-Vlogs, usapang display tayo. When it comes sa display ng Oppo A5 Pro, ang nagustuhan ko dito yung nits of brightness niya. Parehong-pareho din sa Oppo A3X na mataas yung nits of brightness na mo-offer ng device na to. Pero the sad part for its price and even for its SRP, pinaka big no-no yung kanyang resolution. Kasi ang resolution nito is HD plus 720p. Mababa yan for its price, even sale price dyan ha. Pero bumawi naman sa nits of brightness. Ito si Oppo A5 Pro. All goods din ng protection ng glass, Corning Gorilla Glass 7 eye protection with 120Hz screen refresh rate. Tapos naman, syempre naka-Android 15 to with ColorOS 15 at ngayon lang naman ito lumabas, ngayong taon at early 2025 to lumabas kaya medyo expensive siya noong early 2025. Pero ngayong end ng 2025, halos 50% off na lang siya. And let's hope, I know naman na meron ding history si Oppo when it comes sa update ng mga smartphone sila including yung mga mid-range.
Oppo A5 Pro nagsimula yan as a mid-range device pero ngayon naging entry-level device na lang siya. And malakas din naman ng chance na ma-update to sa Android 16. Camera performance, it has a 50 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. For a 5G device, okay naman ng 50 megapixel. Usually naman din na makikita natin for this kind of price tag is 50 megapixel na rin naman mga idols. Camera performance, siguro it can give justice naman. And nagbibigay rin naman ng mga photo samples later on itong Oppo A5 Pro. So far, so good naman siya for me. Ang maganda sa Oppo A5 Pro, for a 5G device, malaki battery niya. Almost 6,000 mAh kasi 5,800 mAh na mobile battery capacity siya with 45 watts fast charging. Ito yung pinagmamalaki ng Oppo, yung kanilang napakatulin na fast charging rate. So 45 watts, yung 5,800 mAh niya, mabilis sila full charge. 1 hour lang, kayang-kayang full charge itong Oppo A5 Pro nyo. Kaya very convenient mag-charge and okay na okay siyang i-recommend sa mga consumers ng target nila or main priority nila when buying a smartphone is battery performance. And I know sa atin, sa standard natin ngayon sa ngayon 2025, more on talaga ang tinitignan ng consumers is battery. Marami na kasi tayong ginagawa sa smartphone natin. Ang smartphone natin ngayon is need na. Kumbaga basic tool na natin sa pang-araw-araw natin. Hindi natin kaya siguro ngayon ng walang smartphone kasi dyan tayo ngayon nakikipag-transact online, bumibili ng mga purchases natin, social media, nanonood, calls and text. Ang smartphone ngayon or ang phone ngayon ay hindi lang for calls and text, pang negosyo na, panglahatan na kumbaga, in short, all-arounder na po. So, again, ang marami sa atin ngayon naghahanap syempre ng mas malaking battery kasi kailangan ng, kumbaga, marami tayong ginagawa sa smartphone ngayon. And mapoprovide yan ng Oppo A5 Pro. Ang maganda rin sa device na to is of course yung kanyang design. When it comes sa design, lalo na I think sa mga ibang color, meron din siyang leather feel design, especially yung color green nila. And so far, when it comes sa design and aesthetic, minimalist siyang tignan pero elegant naman based sa kanyang color variation. Kumbaga, kung i-rate ko yung design ng Oppo A5 Pro, for me, 1 lowest and highest, ang score ko dito nasa 9. Usapang protection tayo, ang pinaka main feature din nito ngayon for a budget smartphone na makikita lang natin din sa Vivo Y21D is meron tong napaka solid na IP rating na IP68 or IP69 water and dust resistant. So Oppo A5 Pro ay meron ding underwater mode na pwede nyo to syempre gamitin for underwater shots natin. Again, maging mapanuri tayo when it comes sa mga IP rating ng mga smartphones today kasi mga ibang content creators medyo nagiging misleading when it comes sa mga protection. Basta sinabing water resistant, nilulublob nila, hindi nila tinitingnan kung ano bang protection yan. So, IP66 pababa, yan po yung mga smartphone na hindi po pwede masubmerge sa water. IP67 pataas, yan po yung mga water-resistant smartphone na pwede po masubmerge sa water within 30 minutes at within certain kind of distance, within certain kind of deep lang. So, syempre, for an entry-level smartphone, bihira lang tayo makakita ng ganyang mataas na IP rating ngayon. And ulitin ko yung presyo ng Oppo A5 Pro. Ito po yung presyo niya sa online. Kung bibili kayo sa mall or sa offline store, there's a possibility baka SRP nyo pa makuha to or mahal pa talaga mga J-Vlog. So again, napakaganda rin naman nito Oppo A5 Pro 5G na the best, maganda rin siyang i-offer sa mga consumers natin. And hopefully, itong mga sinabi ko sa inyo ay nakatulong sa inyong buying decision dito sa smartphone na to. So ito yung design at yung build quality ng Oppo A5 Pro. As you can see, when it comes sa back cover niya, it is polycarbonate back. Ayan, no? And the problem when it comes dito sa design nitong Oppo A5 Pro is, tingnan nyo, medyo prone siya sa mga smudges. Dual rear camera system, very identical din sa Oppo A3X, Oppo A5X. Pero when it comes sa camera module niya, mas premium yung itsura kasi nga siya yung Pro version. Ayan. So, manipis din naman and lightweight ang Oppo A5 Pro. And dito sa kanyang right side, we have here the power button / fingerprint scanner and volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is wala tayong makikita. Sa left side is yung kanyang SIM tray. Sa baba naman, we have here the microphone, Type-C port, and yung speaker grills. And ang maganda sa Oppo A5 Pro is naka na siya, punch hole display. Same na same din sa Oppo A5X. And when it comes sa kanyang brightness, for me, based on my observation, mas better ang wait lang, check natin.
Based on the display niya, maliwanag din ang ma-offer ng Oppo A5 Pro. Pero parang parang mas maliwanag yung Oppo A5X tsaka yung Oppo A3X eh. Pero maliwanag din naman siya, all goods. Ayan. So next, explore natin yung camera app nitong Oppo A5 Pro. Ayan. So dito tayo ngayon sa photo mode niya. Meron tayong 1x, meron tayong 2x, hanggang 10 times digital zoom po tayo dito. Ayan. Sa video naman, ang pinaka-max na resolution ng video niya, let's see is Full HD 1080p up to 30 FPS po tayo. So meron din tayong Pro mode. Ayan. Portrait mode for background blur. And some more naman, we have here the night mode, high resolution mode, panorama, slow motion, time lapse, dual video mode na very very helpful din of course sa mga content creators na pwede nyo pagsabayin yung rear at front facing camera habang nagvi-video. And we have the underwater shot since etong smartphone na to is protected ng IP rating. So meron siyang underwater shot. So yes, ito yung mga smartphone na legit na pwede pong masubmerge sa water. And compare sa mga ibang brands or mga ibang smartphone na meron lang IP64, ito, ang ingress protection nito is mataas and can be submerged sa water. At yun nga, meron siyang underwater mode. So kasi pag sinubmerge yung isang device sa underwater, there's a possibility kasing na accidental touch, ganun-ganun. So dito, pag naka-underwater mode kayo, hindi siya mag-accidental touch. So meron tayong sticker and scan documents. So sa front-facing camera naman, in fairness sa camera ng Oppo A5 Pro, malinaw po itong smartphone na to. Ayan. Sa video naman, sa front-facing camera, we have here Full HD 1080p up to 30 FPS din. Ayan. And meron tayong portrait mode din sa front-facing camera. Ayan. So yun lang mga ka-J-Vlog ang camera app nitong Oppo A5 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Oppo A5 Pro 5G kasi meron to 4G. So syempre pinaka main question, Lods, ano ba, maganda po ba tong i-purchase ngayon 2025? Especially ang target ko po is 5G mobile phone. For me, yes. Sulit din naman siya, lalo na for its price. Kung makuha nyo to ng 7,000 to 8,000 pesos. Dimensity 6300 is all goods din naman for its price. Ang maganda rin dito or yung pagmamalaki nyo sa Oppo A5 Pro 5G is yung kanyang IP rating. Meron siyang IP68 or IP69 water and dust resistant. Again, yung kanyang rating ay yung rating din na makikita natin sa iPhone 17 Pro Max and Samsung Galaxy S25 Ultra. So flagship level ang IP rating na makikita natin sa Oppo A5 Pro. Napakaganda rin ng camera performance, design, battery performance, superb, and of course fast charging rate. Huwag nyo nang i-miss yung chance na makuha to ng sobrang mura dito sa online, dito sa ating product link. Dito lang kayo bibili. Again, bukod doon sa sale price na pwede nyo makuha sa online, meron kayong additional discount dito sa atin mula sa YouTube Shopping na up to 1,000 pesos voucher ang pwede nyo makuha upon checkout dito sa ating link. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo sa Oppo A5 Pro, maganda naman siyang i-recommend sa lahat ng mga consumers natin dahil future-proof na itong smartphone na to.